Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo ang ipinapabot ng programang Reasons of Faith sa lahat ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Kami po ay sumasapit ngayon ng live. Ngayong araw pong ito, July 19, 2020, sa ganap na alas 3 po ng hapon. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang atin hong gagawin ngayon ay ang pagsagot naman sa inyo pong mga katanungan at sa atin hong mga kaibigan taga-subaybay. Kung nais po ninyong mag-forward ng mga tanong, ay bukas po siyempre ang ating inbox sa atin hong Reasons of Faith Facebook account. Pwede nyo pong i-forward doon. O kung hindi man, pwede rin dyan sa comment section below. Kaya lang ako, minsan natatakpan yung iba at hindi ko nahagilap. Mas maganda para makita ko kaagad sa inbox po ng Reasons of Faith Media Ministry. At ngayon, siyempre, kasama ko lagi, as always, ang akin hong Monica Iha, Princess Alia Sarmiento bilang akin pong technical. At kayo din po na atin hong taga-subaybay sa iba't ibang panig po ng ating sanglibutan. Literally ho, ay kumusta na ho kayo? Sana'y patuloy ng pagpapala ng Diyos ay sumapit sa inyo. Okay, so ngayon po ay patuloy nating ipinapabatid na magsisimula na po ang Reasons of Faith Bible Institute sa huling linggo pong ito ng July. So mag-upload na po ako ng video doon sa site na pwedeng mapuntahan ng ating mga estudyante. At ang last day po ng registration ay July 24. Sa araw na po iyan ng Biyernes. So sa mga hahabol, doon na po kayo pumunta sa atin hong registration form na ipinopost ng Pasig Seventh-day Adventist Church sa pangungunan ng amin hong personal ministry leader, Brother Ron Pedarios. So doon po ninyo i-check sa Facebook account ng Pasig Seventh-day Adventist Church. Nandun mismo yon. Maliwanag yung mga post doon ng Reasons of Faith Bible Institute. Mayroon po doong link ng registration form. Kasi po yung registration form na nagawa ni Mardem, Brother Mardem, ay puno na po yun. So, hindi na po namin maasikaso yung iba doon kasi may mga binago pang mga email ad. Kasi nga po, ang requirement para makapasok po tayo doon sa ating Google Class ay tanging Gmail address lang po ang tinatanggap. So, yung iba po doon sa link ng registration form ni Brother Mardem ay mga na-request ko sa kanyang palitan na ng mga Gmail, yung iba nating mga enrollees na enroll ho. So, yun po ang proseso sa ngayon. Kumbaga, puno na ho yung sa registration form na pinapadala namin. So, doon na lang po, mag-inquire po kayo sa Facebook account ng Pasig. Nandun po yung registration form, nandun po yung link para sa mga habol. At ulitin ko, Gmail address lang po ang tinatanggap na email ad. Dahil may mga pagkakataon po na magpapatawag ng meeting ang inyong lingkod sa Reasons of Faith. So yung ating mga estudyante sa iba't ibang panig ng ating sanglibutan, magkakaroon tayo ng scheduled meeting na magiging available din po yung iba nating mga kapatid sa iba't ibang panig ng sanglibutan dahil mayroon tayong time zone. So mag-i-schedule po kami, pero yung video na episode 1 ay naka-upload po yan. I-upload ko this last week. At yung site na yun po, 1 week lang yung video nandun, 7 days. So, kinakailangan sa mga estudyante natin, i-download nyo agad. Doon pa lang sa pagka-upload, download nyo na agad kasi mawawala yon sa loob ng, kumbaga, isang linggo ang nandun siya, at din mawawala na siya. And then yung ating Spirit of Prophecy series, pakilagay Ali. Yung atin hong every second Sabbath of the month ay itutuloy natin this coming, of course, second Sabbath ng August. So, yan po ang ating paglalahad ng mga usaping may kinalaman sa Spirit of Prophecy, sa doktrina ng Sanctuary, at maging kay Ellen White. So, nakatatlong episode na po tayo dyan, awa ng ating Panginoong Diyos. So, pwede nyong panuorin yung mga video sa mga hindi pa nakapanood sa ating Pasig Seventh-day Adventist Church Facebook account. At ganoon din dito po sa Reasons of Faith
Media Ministry Facebook account. Kasi po, itong Spirit of Prophecy at maging yung Bible Institute, in cooperation po yan ng atin hong iglesia sa Pasig. So yan po yung atin hong programa na nakaling pareho yung mga gawain natin yan. And then yung ating Reasons of Faith Media Ministry YouTube channel, ayan po, makikita ninyo sa ating Facebook account, yung link, dadalhin kayo sa YouTube channel na yan, and then pakisubscribe lamang po at masuportahan natin ang atin hong YouTube channel. Okay, so yun po yung ating ipinapatid na mga gawain po natin dito sa Media Ministry. At ngayon po, bago tayo lubusang dumako sa pagsagot sa mga tanong, tayo po muna ay magtatalaga sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat ng marami sapagkat niloob ninyo na muli kaming magkaroon ng programa sa araw at sa oras na ito. Dalangin namin na pangunahan kami ng inyong banal na Espiritu upang maging matagumpay at maging maayos ang gagawin naming programa, makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo at makapagpalakas ng pananampalataya ng bawat individual na nagnanais matuto ng inyong katotohanan, na magbibigay sa kanila ng kalakasan ng pananampalataya, maitaguyod sila at ang kanilang buong pamilya sa paghahanda sa malapit ng pagdating ng inyong bugtong na anak. Salamat o Diyos sa pag-asang ito na patuloy ninyong ipinatatag sa aming puso't isipan at pinatitibay. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat. Kasama din ang pagpapasalamat na pinatawad ninyo kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakasala. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so, magbabasa po muna tayo rito ng atin hong mga nag-comment. Kay Brother Romel Totoy Ferry. Praise God po, Melvin, may bago akong natutunan. Ito yung present natin kahapon about sa Revelation chapter 17. Ganun din galing kay Seferina Benbinen de Vera. Ang galing bro ng meaning ng color na blue para maalala natin ang utos ng Diyos. Kaya pag tumingala tayo sa blue heaven, ay andoon ang Diyos. Thanks bro, may nadagdag na kaalaman. Praise naman po at nakinabang po kayo sa naging paksa kahapon. Tama po yun. Kasi maging mga Hudyo, may tradition po sila ng belief. Meron po akong document noon na paniniwala nila yung Ten Commandments, yung mismong tapyas na bato, kinuha mismo mula sa trono ng Diyos. At ang kulay nun ay sapphire. Blue po yun, yung sapphire. So talagang ang bughaw ay napakalaking bagay sa usapin ng pagsunod sa kautusan ng Diyos dahil yung symbol na ginamit mismo ng Diyos sa Biblia. Siya mismo nagbigay ng kulay na yon. At doon nga dumating yung paniniwala ng mga Hudyo sa kanilang tradisyon na mismong sa trono ng Diyos, which is sapphire, yung kulay bughaw, kulay blue, doon kinuha yung tapyas na to. Yun yun. So praise God at kinabang po kayo. Galing kay Brother Rodrigo Kabugaw from Canada. Thanks a lot for sending me the ROF video, which is very informative and inspiring. God bless his ministry through ROF. Ito yung message kasi sa misis ko na ipina-forward. Tingnan naman kay Dr. V. Ornopia. Thank you for the clear explanation. Praise God po. Tanong na ito. Papasok na tayo sa tanong. Okay. Galing kay Mercy Donaire. Ito po kasi kaya ko uunahin ito kasi karugtong nga po ito kahapon. So may karugtong kasi na ayaw ko namang mabitawan. Naka-flash Ali. Bro Melvin, kung ang revelation po ay karugtong sa aklat na Daniel, bakit po ang interpretation nyo po sa that was, is not, yet is ay nagsimula sa Egypt? Whereas ang Daniel nag-describe na ng complete scenario from Babylon to second coming. Wala na po ba talagang ibang hinayag ang Panginoong Hesus kay John para po sa ating panahon ngayon? Okay, maraming salamat po sa inyo pong magandang tanong, Mercy Donaire. Ang aklat po ng Daniel at Revelation ay tinuturing na, kumbaga, kambal na aklat. Yun ang pagtuturing dyan when it comes to Bible prophecy. Daniel and Revelation. Yan yung po yung tinatawag na apocalyptic book ng prophecy. Apocalyptic meaning universal. So ngayon, ang tinatanong niya rito, bakit daw yung interpretation nyo ng that was, is not, yet is ay nagsimula sa Egypt? Ang pinag-uusapan po doon na nagsimula sa Egypt ay hindi po yung that was, is not, and yet is. Pwede nyo pong i-review yung video kasi po, ang binanggit natin, nung nabanggit natin yung Egypt, ito po yung mga kingdom o kaharian na nangabuwal. Yung 5 ay nangabuwal. Yun po yung sabi doon sa Revelation 17. At
Paulit-ulit nga nating sinasabi na yung mga kingdom na binanggit natin na yun ay direktang may kinalaman sa bayan ng Diyos. Yun nga yung Egypt. And then, Assyria. Dahil yung Egypt nga po, sila yung umalipin talaga sa Israel for more than 400 years. And then yung Babylon din, siya ang gumiba doon sa Huda. Di ba? At yung Assyria, yung pangalawa, siya ang gumiba naman doon sa Northern Tribe of Israel, yung 10 tribo. So yung Egypt, Assyria, Babylonia, Medo-Persia at Greece, sila yung binabanggit ni Apostol Juan na 5 nangabuwal. Hindi yun yung tinutukoy na naging siya at wala, na iba po yon. Yung binabanggit na naging siya, yun nga po yung pinaliwanag nating the papacy, yung ikapito. Kasi sabi ni Juan, ang isa ay narito. Doon sa 7 kingdom, sa 7 hari, yung 5 ay nangabuwal. Doon nagsimula yung Egypt nga po, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Greece. Nabuwal na yon. At ang sabi nga ni Juan, ang isa ay narito. Yung narito during that time, the kingdom of Rome. So yun yung ika-6. At pagkatapos ng Roma, ang Roma po kasi meron 2 bahagdan. Political Rome and Papal Rome. Kaya yung Papal Rome, yung tinutukoy nating that was, is not, and yet is. Yun na sinasabi sa Bible, siya rin yung ika-8, yung pagbangon niya, yung revival ng papacy in the near future. At malapit ding patungo sa kapahamakan. Yung pinaliwanag natin, pwede nyo pong ulitin yung video kahapon, July 18. So, tama lang, marahil na misinterpret lang ninyo yung, at iba yung pagkarinig ninyo ng nabanggit natin. Marami ho kasing gano'n na iba yung pagkarinig nila kaysa doon sa ating sinasabi. Kaya nga ang ating advice o payo, pwede nyo pong balik-balikan yung video kasi kompleto naman doon ang pagkapaliwanag natin. So, yun po yun. Ngayon, yung binabanggit nyo po na sa panahon ni Daniel, doon lang dinescribe ang Babylon. Tama po yun. Kasi yung kay Daniel, iba naman yung purpose ng kanyang prophecy. Iba yung paraan ng pagkagamit ng Diyos. Although, nakita natin sa Daniel chapter 2, Babylon talaga ang simula. And then sa chapter 7, Babylon pa rin hanggang Roma. And then, merong na-enlarge. Kaya nga, yun yung repeat and enlarge principle doon sa Daniel. So whereas doon sa Revelation, ang sinasabi niya, yung propesiya patungkol doon sa 7 kingdom na yung 5 nangabuwal. Yung 5 nga na yun, yung inuugnay natin, una yung Egypt kasi sila yung may kinalaman sa bayan ng Diyos. Sila umalipin sa Israel. Andin yung Assyria, silang gumiba sa northern Israel. Andin yung Babylonia, siya naman ang gumiba doon sa Huda, sa Jerusalem. Andin yung Medo-Persia, na ginamit ng Diyos yung hari na si Cyrus sa Persia. Andin yung Greece, so on and so forth, hanggang yung Roma, direktang may kinalaman sa bayan ng Diyos, lalo na yung Roma. Di ba siya ang nagpapatay sa ating Panginoong Jesucristo, nagpahintulot ng pagpatay. So, lahat ng nabanggit na kingdom na yun, direktang may kinalaman sa bayan ng Diyos. So, yun po yung punto. Kaya nung sinabi ni Juan, isa'y narito, yun nga yung Roma. Ang isa'y hindi pa dumarating. Yun. So, yun yung pinaliwanag natin doon. At yung sa huling bahagi na sinabi niya, wala na po ba talagang ibang hinayag ang Panginoong Hesus kay John para po sa ating panahon? Ang dami po. Sa aklat ng Revelation, napakarami, lalo na yung 7 iglesia. Ano pa, yung mangyayari tungkol doon sa pagbangon ng ikalawang hayop, which is tinalakay na natin, yung Revelation chapter 13, the second beast, na nandito rin sa ating Facebook page, yung pagtalakay natin sa bansang makapangyarihan sa huling araw. Hindi China, kundi yung United States of America. Sila pa rin po yun. Okay? So yun yung sagot natin at advice natin, pakiulit po ninyo yung video. Next dito, Ali, ito yung pumasok kahapon. Galing kay Albert Remando Ulap. Marami po siyang finard. Ang bato ay hindi pa second coming. Kung tutuusin, ito ay natibag sa malaking bundok. Na ang bundok na tinibagan ay nasa lupa rin. So hindi pa yan second coming. May kinalaman po yan sa gathering of the first fruits. O ito'y naligaw. Naligaw yun. Kumbaga, nag-comment siya ng alam niya. Pero yung sinabi niya, hindi po yan doktrina ng Seventh-day Adventist, no? So kung halimbawa nagpapakilala itong kapatid na Adventist siya, hindi po yan doktrina ng Adventist. Hindi po yan ang pinagkaisahang doktrina natin na yung bato hindi second coming. Yung bato sumisimbolo sa second coming. Yung pagdating ni Kristo, na sa kanyang pagdating, maging sa Revelation 11:15, lahat ng kaharian mawawasak at yung kaharian niya itatatag. Kaya nga simbolo yung bato sa Daniel chapter 2. Kaya nga sabi niya, kung tutuusin, ito ay natibag sa malaking bundok.
Kaya ngayong bundok sa Bible prophecy, kumakatawan din sa kingdom. Anong bundok yon? Di kingdom ng Diyos. Dahil maliwanag sa Daniel chapter 2, verse 35 at 44, pangako ng Diyos, at magtatayo ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba. O, di kaharian ni Kristo yon ang itatayo niya. Hindi doon sa langit, kundi yung Diyos sa langit. Ibig sabihin, yung Diyos sa langit nangako na magtatayo ng isang kaharian. And then doon nga po, na sinasabi niya, sa lupa rin yun. Napansin niyo yung mga salitang ginamit. May isang bato na natibag, hindi ng mga kamay. Pansinin niyo po yung phrase na hindi ng mga kamay. Pag kayo po ay hindi aware sa Hebraism, ayan, Brad Albert Rimando, alamin mo muna kung anong ibig sabihin ng Hebraism. Pag sinabing Hebraism, yung thought, no, ng writer. At sa pagkakataong ito ngayong mga Hudyo. Pag sinabing hindi ng mga kamay, yun yung phrase, hindi ng mga kamay, it is a supernatural force. So hindi pwedeng sa lupa ito dahil yung supernatural force, yung may kapangyarihang magawa na yung bato'y tibagin mula sa bundok, kaharian ng Diyos, walang iba kundi ang Diyos lang ang pwedeng makakagawa, hindi ng mga kamay, meaning wala sa kapangyarihan ng tao yon. Pag sinabi yung phrase na hindi ng mga kamay. So, mali po yung pagkabanggit po ninyo na ang bundok na tinibagan ay nasa lupa. Mali po yun. Anong bundok na nasa lupa ang tinibagan? Wala pong tinibag dito na bundok sa lupa dahil ito ay bundok na pinag-uusapan, yung Diyos sa langit. Pag ugnay-ugnay nyo lang po yung mga talata doon, huwag tayong maligaw, no? So, pumasok ka kasi dito sa comment, kaya kailangan kong komentaryon kasi nababasa ng iba na mga followers, maliligaw po sila sa pinagsasabi mo. So, sinasabi niya may kinalaman po sa gathering of the first fruits, mali pa rin. Panoorin niyo po yung pagtalakay natin sa Leviticus chapter 23. Kung anong ibig sabihin ng gathering of the first fruits. Yun po ang ating masasabi dyan. So, meron pa siya. Sabi pa rito, hindi, yung iba pa. Pero mamaya may nakita kasi ako So, ito kasi hindi ka nagtanong, kumbaga nagpahayag ka naturalmente, ako may-ari ng programa, sasagutin ko at lilinawin. Ang paglilinaw nga natin, hindi tama yung pagkaintindi mo. Ganun yan. So ngayon, kung gusto mong magpahayag ng alam mo, di gumawa ka ng programa, mas maganda yon. Kaysa dito ka magpahayag sa programang ito. Dito paulit-ulit ko namang sinasabi, ang purpose ng Reasons of Faith ay para po doon sa gustong matuto. Doon ang aking malasakit sa mga gustong matuto. Pero kung halimbawa meron na po kayong alam at gusto nyong i-share sa iba at hindi angkop yon sa tinatawag na panuntunan ng Reasons of Faith, talagang gumawa talaga kayo ng sarili nyong programa, no? Kasi ang nangyayari dito, parang ibinabahagi po ninyo sa programa yung sarili nyong alam. Naalala ko tuloy. May isa na akong na-kick out ho rito. Sabi ko nga, ito, kaya sabi ko, okay. Yung siguro mga nakaraang dalawang broadcast na nakaraan, nagtatalo-talo doon yung mga kapatid dahil may pumasok doong kakaiba yung ugali. Adventist daw pero ang sabi nila offshoot yon. Yung Joel Gabuwat. Okay? Sabi ko, pabayaan nyo, kung maayos naman magtanong yan, tatanggapin ko yung mga tanong niya, entertain ko yan, basta maayos. Kasi kung hindi maayos, kick out siya. Yan ang warning ko sa lahat. Okay? So, ngayon, napatunayan ko na talagang hindi nga maayos yung Joel Gabuwat kasi yung ugali niya at pananalita, hindi pananalita at ugali ng isang Kristiyano. So, winarningan ko na siya at nabasa ko yung mga comment niya dito sa inbox ng Reasons of Faith, talagang kakaiba. Kumbaga, ang sabi niya sa programa natin, kapareho din pala ng kapitulo versikulo, takot sumagot. Sabi ko nga, ang kapitulo versikulo, hindi po yan takot sumagot. Alam ko yan. Tapos, ang tanong po kasi niya is about corporation. Doon sa binanggit natin, July 12, yung topic na yon. Nasagot, ang haba nga nasagot natin, kompleto ng ebidensya. Merong registration form ng ipinarehistro sa Securities and Exchange Commission. Binasa natin yung writings ni Ellen White kung bakit kailangan na magparehistro. Dahil merong business. Anyway, nandun yun. Di ko na uulitin yun.
Ang gusto ng Joel Gabuat, sagutin ko raw kasi hindi ko nasagot. Sabi ko, kompleto sagot doon. Yan pinipilit niya, hindi mo nasagot. And then dumating siya sa pananalita, isa ka rin palang takot sumagot para kang isa doon sa host ika ng Kapitulo Bersikulo. Yan tinutukoy niya si Brother Jerry Sibilia. Sabi ko, nagkakamali ka dyan kapatid, matagal nang sinagot. Ngayon, ang gusto niya, sagutin ayon sa gusto niya. Hindi po pwede yon. Kaya ka nga nagtatanong sa programa Naturalmente, kung nagtatanong ka at sumagot na yung may-ari ng programa, whether you like it or not, yun ang sagot. Ngayon, kung hindi mo gusto, nire-respeto namin yan. Kung baka hindi nyo gusto, well, sa inyo yan, choice nyo yan Pero wag nyong ipilit yung gusto nyo. Ang ginagawa ni Gabuat, pinipilit niya yung gusto niya. Tapos ang sabi niya, mga duwag daw kami sumagot sa corporation. Sabi ko, simple lang yung tanong mo, nasagot na nga ang haba nga ng sagot ko dun Nagkwento lang daw ako. Sabi ko, ibang klase rin mag-isip tong taong to. Medyo may kakitiran yung isip. Ang tawag ko nga doon, skeptics, hindi mapaniwalain. Kasi ganito yan, Pag sinabi po kasi ng skeptics, halimbawa, tanungin ka niya, ano ba ang paborito mong prutas? Okay. Sinagot ko, orange ang paborito kong prutas. Sabi niya, paano mo naging paborito? Sagot ko, masarap kasi. Tapos sasabihin ng skeptic, hindi masarap yan. Sasabihin ng tinanong, hindi masarap, natikman ko Sasabihin niya, hindi. Sasabihin mo lang masarap kasi paborito mo. Ganyan ang skeptics. Lahat ng bagay, hindi niya paniniwalaan kahit experience mo yung bagay na yon. Kahit nasagot mo ng kompletong ebidensya, sasabihin niya pa rin, hindi mo nasagot. So ang lumalabas dito ay sinasayang niya yung oras ko. Sabi ko nga, yung oras natin sa programa mahalaga. Bawat minuto sinasagot natin. Ito, anyway, pagkiklear po ito sa lahat ng papasok dito na kasi sabi ko, welcome kayo, pero kung lalabanan yung programa, ganito maririnig ninyo. So, ito maayos naman ang pagpapaliwanag natin. So, sinasayang ni Joel Gabuat yung oras ko, pinagbibintangan niyang duwag din ang programa sa kabila ng sinagot natin. Well, sabi ko, kung ganyan yung salita mo, then kick out ka. Di kick out nga siya rito. Wala na siyang pakinabang dito. Kasi nga, ang purpose ko para doon sa gustong matuto. Ngayon, kung tuturuan niyo ako, hindi pwedeng mangyari yon. Katulad nitong pumasok na ito, kung gusto mo akong turuan, okay ka lang mag-post, basta maayos ka. Pero kung magsasalita ka ng ibang salita rito, kasama ka sa ilang na-kick out ko na rito. Kasi hindi welcome sa akin dito yung sasayangin lang ninyo ang oras ko. Kasi mahalaga yung oras na ginagamit ko rito. Kami rito sa programang ito, gumagastos kami ng sarili namin para isulong yung gawain ng ating Panginoon. Hindi para Google namin yung oras dyan sa inyong kumbaga mga pansariling kaalaman. Huwag niyong tuturuan ng programa, lalo na kung ano ang dapat sagot. Kasi kung tuturuan nyo kami, magprograma kayo ng sarili nyo. Ganun lang yon. Dito, welcome lahat, kontra ka man o hindi. Pero sinasabi ko, maging maayos lang kayo, magbitaw ng inyong mga comment. Ito namang so far, itong Albert, okay lang naman yung comment niya. Pero sa mali pa rin yung comment mo. Sarili mong intindihan, hindi yan ang tayo ng Seventh-day Adventist. Kung Adventist naman. Kasi natutunugan ko, Adventist ito, pero may ibang turo. So kagaya ni Joel Gabuat, offshoot talaga siya. Pero alam nyo ba, sa aming mga karanasan sa mga offshoot o tinatawag nilang reform, maayos magsalita. Mabait yung iba. Kagaya nung kasama ko sila Brother Jerry at Kapitulo Bersikulo sa parte ng Nueva Ecija. Mababait yung offshoot doon. Pinapatahimik nga lang namin, tatahimik sila. Pero itong Joel Gabuat, ibang klase ugali nito. Ibang klase yun talaga. Para siyang kumbaga, hindi siya civilized Kumbaga mabuti pa yung hindi Kristiyano, maayos. Yung atheist, maraming atheist, maayos, kausap, civilized. Pero itong si Gabuat, naturingang Kristiyano, pero ibang klase yung mga pananalita. So, sa mga programa po ng ating mga kapatid na Adventist, ingat kayo dyan sa taong yan. Nagsasabi siyang mga duwag daw sumagot ang Adventist, pero yung profile pic niya, hindi man lang niya maipakita. Hindi namin malaman kung anong itsura ng taong yan. Pero siya pang may gana magsabi, mga duwag kami, na kami naka-front. Litaw na litaw yung pangalan namin. Dahil kami, wala kaming kinatatakutan dahil pananampalataya ang pinag-uusapan, objective. So siya, nagtatago doon sa kung ano mang profile pic, pero sasabihin kami daw yung mga duwag. Anyway, so much for that. Sinabi ko lang yon dahil para linawin sa iba pang mga magkakaroon ng interest na guluhin lang ang programa, hindi po kayo obra dito. Kick out ang labas nyo, kagaya ng pinaka-latest na na-kick out ko rito, si Joel Gabuat. So,
Okay na yon, Brother Mayo Loyola. Tama kayo, napatunayan nyo, manggugulo ngayon. Sila Brother Eser Nepomuceno, tama ka rin kapatid, manggugulo ngayon. Sila Brother Vernon Arguelles sa Australia, tama nga sila. Kasi nanggugulo lang talaga yung Joel Gabuat. Ginugulo niya maging yung kapitulo versikulo dati. So, manggugulo lang talaga siya. So, nakahanay siya doon sa mga grupo ng manggugulo, hindi tagapagdala ng kapayapaan. Na kahit sinagot mo na yung tanong niya, ayaw niya, gusto niya, yung gusto niya. So, yun. So, ingat po yung lahat ng programa ng Seventh-day Adventist, ha? Sa kunwari nagtatanong na si Joel Gabuat. Mag-ingat kayo, hindi yan nagtatanong. Yan ay nanggugulo lang. So, in-announce ko na. Ngayon, kung magbago siya ng pangalan sa Facebook, kasi nga nagtatago siya, nasa kanya na yun. So, makikita nyo naman kung paano magsalita yon. Bara-bara yun. So, nakita ko yung mga salita niya kasi, kaya sabi ko sa mga kasama ko, hayaan mo lang muna, titingnan ko kung anong uri ng ugali. Napatunayan ko ganun pala. Di wala na siya rito. Ganun lang kasimple yun. Okay, so yun, tuloy tayo. Ali, ito, nabasa na natin itong kay Seferina. Ito uli, kay Albert Rimando Ulap. Nasundan mo, Ali? Keyword po, ang 5 ay nangabuwal at ang isa ay parating. Ibig sabihin, sa panahon ni John, nabuwal na ang 5 at ang isa ay parating pa lang. Ito, may mga keyword pa siya. Ang isa ay parating. Ang sabi ni John, hindi parating. Ang 5 ay nangabuwal at ang isa ay narito. Yun ang pagkasabi. So yung Roma nga, yung isang narito. O kaya nga sa panahon ni John, may 5 nabuwal. Sinabi ngayon dun eh. Pero wag mong kaligtaan, yung isa ay narito at yung isa parating. Yun nga yung second phase ng Roma. Yung kanyang una, yung ika-6, yung pagan or political Rome, din yung ika-6, yung papal Rome. Next, Ali, pakilagay. Kay Mercy Donaire, pwede po mag-ask ng example ng lying wonders. Kahapon po nandoon. Yung video. Balikan nyo po. Ang dami kong sinabi doon na lying wonders, no? Pakibalikan yun. Yung mga doktrina na yun na kinahumalingan. Lying wonders yun. Kahangahangan kasi sinungalingan. Kaya nga, ang dami, halos buong mundo naniniwala Sa example lang, sa Diyos na ginawang ina ng Diyos si Maria. Kapwa taga-tubos ni Kristo, di ba? Lying wonders yan. Ang dami kong sinabi kahapon. Okay, pakibalikan na lang po. Again, pakilagay Ali, galing kay Albert Ulap. Ang babae na patotot ay sumisimbolo sa iglesia na pangsanglibutan. Kung ang bundok sa Biblia ay kingdom, ang 7 bundok po ay kumakatawan sa iglesia ng Diyos sa lahat ng panahon, simula kay Adan hanggang sa iglesia sa nalabi. Meron pang iglesia na nalabi sa mga nalabi. Mali. 7 bundok mga iglesia. Mali yun. Iba yung 7 iglesia na sa Revelation yon, chapter 2 and 3. Hindi yung pinag-uusapan sa Revelation 17 ay 7 iglesia. Mali na naman yun. Okay? Huwag kayong maniwala dun sa mga pinagsasabit. Haka-haka lang yan Next. Galing kay Sam Cortez Fernandez. Bro Melvin, ano po bang mga talata or paliwanag ang pwede natin i-share sa mga INC na kahit anong talata tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo ay hindi nila matanggap? Maraming salamat and God bless sa ROF. Alam niyo po, kahit tambakan niyo po ng libu-libong talata, kung ayaw talaga ng tao, hindi nila tatanggapin yan. Hindi ho natin, kumbaga, choice nila ho yan Choice nila yon. Although, yung iba, hindi pa convicted sa pagka-Diyos ni Kristo, pero darating ang time, kung sila talaga ay humble enough, natanggapin lang yung sinasabi ng Bible, kahit sabing 3 talata lang ibigay mo dyan, paulit-ulit ko naman tinatalakay ito, so pwede nyo balikan doon sa mga videos po natin. Daming talata, John 1:1, verse 14, Philippians chapter 2, verses 6 to 8, Micah chapter 5, verse 2, so on and so forth. Ang dami, John 10:30, John 20:28. Anyway, yung Book of John, yan po ay sinulat para lalong madiin. Yan lang tanging aklat ng Gospel, Book of John, na nagpapahayag ng pagka-Diyos ni Kristo, yung pagdidiin niya. Doon pala sa prologue o sa introduction, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Introduction pa lang Kaya nga sinasabi natin, yung Book of John, yan yun po yung aklat sa Gospel na nagde-define ng identity ni Kristo bilang Diyos. Yun lang, Book of John. Kaya nga, yung Matthew, Mark, Luke, tinutukoy na synoptic gospel. Pag synoptic, yung kahulugan, yung sinasabi halos iisa, yung pagsasalaysay. Pero yung John, pagka-Diyos ni Kristo yon.
So yun po yung so kahit anong talatang kumbaga ibigay mo sa ayaw, ayaw. Sabi nga sa gustong maniwala, sa gustong maniwala, hindi nila kailangan ng masyadong maraming katunayan. Pero sa ayaw maniwala, tambakan mo ng lahat ng katunayan, hindi nila tatanggapin. Skeptic nga yung tawag doon sa ayaw maniwala. So, ang problema po kasi dito ay yung tao mismo. Walang problema yun sa talata ng Biblia. Nasa tao po yun Kung bukas yung kanyang isip, magkaroon siya ng tinatawag na maayos na pag-aaral ng Biblia, walang tatanggi na si Jesus yung Diyos na nagkatawan tao. Siya ay Diyos na nagkatawan tao. Yun. So madalas naman natin ditong talakayin yung Trinity, no? Na tatlo silang magkaiba-ibang individual, pero sa kalagayan, essence, nature, substance, isa sila sa kadyusan. So yun. So sa ayaw, anyway, ito po ay tinuturing kasi ang usaping Trinity or two natures ni Jesus na perennial controversy. Pag sinabing perennial, long time controversy. Kaya nga mula nung unang panahon, yung paniniwala na si Jesus ay tao lamang sa likas na kalagayan. Yan po ay dala-dala noong 4th century ni Bishop Arius ng Alexandria. Yun. Si Bishop Arius ng Alexandria ang nagdala ng doktrinang yon. Kaya nga doon sa Council ng Nicaea, siya ay tinuringan bilang heretic. Pag sinabing heretic or erehe, siya po ay nagdi-disagree sa turo ng Biblia. Kaya tinuringan siya ng council na erehe. Sa makatuwid, bago lumitaw noong 4th century AD, itong si Bishop Arius ng Alexandria, maliwanag yung katuruan na si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao. Kaya nga tinuring nila sa council na yon itong si Arius na heretic. Yun. At hindi Roman Catholic ang bumuo ng council ng Nicaea. Lilima nga lang yung representative ng grupo na yun mula sa western part ng Rome. Tandaan ninyo, yan yung mga kinukonsider sa history. Ang Roma nung panahong yon nahati sa dalawa nung panahong yon. Western Rome at Eastern Rome. Diyan sa Western Rome galing ang Roman Catholicism. Diyan nabuo. So yung 5 na yun na representative, umattend yun. At yung mahigit 200 sa eastern part ng Rome, hindi yun Roman Catholic. So wag nating sabihin na Roman Catholic ang nagtatag ng doktrina na yan dahil 5 lang sila kung botohan. Sobra namang talong-talo talaga sila kung botohan. So yung 5, hindi yung Roman Catholic ang nag-define ng doctrine ng Trinity, mali. Kaya yung sa Council of Nicaea noong 325 AD, yun yung mga kumbaga pinagtibay na yung mga doktrina, kumbaga inaffirm yung paniniwala tungkol sa kumbaga kadyusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tinuring si Arius na heretic. So yun. So yung paniniwala ngayon nitong grupo na nabanggit ninyo, namana lang yan kay Arius, hindi sa Biblia. Si Arius ang paniniwala niya, si Kristo'y tao lamang sa likas na kalagayan. Namana nila yun, napulot kumbaga sa tao, hindi sa Diyos. Dahil sa Biblia, si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. Mika 5:2, ang pinagbuhatan niya mula nung una, mula nung walang hanggan. From everlasting to everlasting, ang pinagmula ng ipinanganak. Yun nga yun. Naging tao siya, of course, nung panahon ng kanyang kapanganakan. Doon siya nagsimulang umiral. Pero bago siya nagkatawang tao, umiiral na siya ayon sa Mikas 5:2, from everlasting to everlasting. Kaya pag binigyan kayo ng mga talata nila sa Biblia tungkol sa pagkatao ni Kristo, tama lahat yan. Lahat ng talata tungkol sa pagkatao ni Kristo, tama hindi naman natin tinututulan yan Dapat ang basahin nila, sabihin nila na doon sa talata ng Biblia, na si Kristo ay hindi Diyos yun. Yan ang challenge yun sa kanila. Na siya hindi Diyos. Huwag nilang pagbabasahin na sa talata ng Biblia na si Jesus ay tao. Kasi nga naniniwala tayo na si Jesus ay tao. Pero ang tanong, bago siya nagkatawang tao, ano siya? Yun ang dapat pag-usapan. Kasi maliwanag naman sa Biblia na siya ay tao. Di tao, kasi nagkatawang tao nga. Kaya siya ay tao. Yun. So, ganyan yung paraan ng paliwanagan dyan. Tumbukin natin yung pinaka-punto ng pinag-uusapan. Yan. Okay? Next. Ito, galing kay Brother Nards. Okay, mula sa Fort Andres Bonifacio. Ali, pakilagay. Ali, pakilagay.
Una po, galing ang tanong kay Brother Jonathan Kapilitan. Why Ellen G. White wrote this letter? Letter 64, 1876, I hope God has not left me to receive my duty through my husband. Alam niyo po, sabi ko nga, pag nagtanong po, halimbawa kayo, ito i-advise ko lang, pag nagtanong po kayo, pakibuuin nyo yung kasi context ang pinapaliwanag natin kung anong ibig sabihin. Kasi nandoon sa letter na yun, kung buo ang naipadala, nabasa ko, kung anong ibig sabihin, masasabi ko. Pero kung ganito lang, wala yung context Para po doon sa iba na magpapadala, kaya sinadya ko pong ipakita ito na pag may tinanong po halimbawa kayo, anong ibig sabihin ng ganyan, lalo na sa sulat, ipadala nyo po yung buong sulat para masabi natin anong ibig sabihin. Kasi letter nga po yan letter. Kumbaga parang ito ito ang gusto kong iparating. Halimbawa, may nabasa kang itong pangungusap, 3 taong nawala. Ayan. Nabasa mo lang yan sa dingding o sa isang papel, 3 taong mawawala. So, paano mo ngayon malaman kung ang tinutukoy doon ay tao or taon? Pwede ring 3 taong nawawala. Pwede ring 3 taong nawawala. Or pwedeng 3 taong nawawala. So, paano mo malaman kung ang tinutukoy dyan ay tao or taon? Tao or years? Di pag binasa mo yung buong sulat, doon mo masasabi kung ano siya. Maliwanag ho. So, ganun pag sinabing context, siya magdi-define kung ano yung pinag-uusapan. Okay? Salamat. Next. Ito, ikalawa po regarding sa panunood ng sine. Ali, nakalagay na. Ano po ang biblical proof at biblical discipline ng hindi dapat manood ng sinema? May nagpapatanong lang po, ano po ang pagkakaiba ng panunood ng TV sa panunood ng sine? Parehas lang yung pinapalabas kung ano ang movie sa sine, pinapalabas din sa TV later on. At lalo na po ngayon na may mga online katulad ng Netflix. So, bakit daw naging masama ang panunood ng sine? Next, paano kung ang cinema ay ginamit bilang isang event, location, para sa isang crusade? Paano po ba or hindi pwede gamiting location ang sinehan para sa evangelistic crusade? Kasi may nangyari sa ibang bansa na dahil ang cinema lang ang pwedeng maka-cater ng malaking crowd, kaya sa sinihan ginanap ang evangelistic crusade. Maraming salamat po sa kasagutan. God bless po. So maraming salamat, Brother Nards, So usapin ng sinema. Ano po ba ikang masama? Isipin mo nga naman. Yung pinapalabas sa sinihan, nasa television din pumupunta sa bahay. May mga internet pa, ang daming pwedeng mapanood dyan ng mga pelikula. So ito po yan sa principle tayo. Kasi nga ang usapin po ito ng, sabi nga natin madalas dito, ang laban dito sa mundo through psychological warfare. Yan ang dala ni Satan, psychological warfare. Kasi yung mga choices ng tao, yung mga gagawin nating pagpili, yung kanyang culture. Anyway, culture means it is a total pattern of human behavior that includes thought, speech, actions, or artifacts. Yung religious belief. So pag sinabing culture, yan kabuuan ng ano yung pattern, paano ang tao mag-isip, magsalita, kumilos, yung paniniwala. So dyan yung nabubuo yung culture. At yung culture nahuhubog hindi yung sa isang linggo, isang buwan, isang taon. Nahuhubog yan ng mahabang panahon, hundreds of years. Yan ang culture. Okay. So ang isipan ng tao, ito psychology ang sinasabi ko, in-explain ko to. Hindi ako expert pagdating dyan, pero alam ko through experience at sa mga facts na nababasa ko po. Binabasa ko naman yan, hindi ako nagsasalita rito na galing sa sarili kong kwento. Ayon kay Joel Gabuat, kwento ko lang daw yun. Binabasa ko yun sa mga aklat. Okay? So, kung ano yung nakasanayan mo, na pinapanood mo, pinapakinggan mo, whether you like it or not, yun ang nagdi-define sa tao. Kasama na maging yung mga kinakain natin. Yun ang nagdi-define sa tao kung paano ka ngayon, kung ano yung psychology mo. Kaya nga di ba may kasabihan, what you eat is what you are. Yun yung mga kasabihan, which is psychologically sound, yung ganung isipan. Babasahin ko na po sa Biblia, Ito pinakadakila kasi kung ano yung sinasabi sa Biblia.
Pakilagay Ali, Roma 12:2. Matagal ko namang binabasa na rin ito, pero sa tanong, babasahin ko. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, ang panawagan po rito, Ali, pakitanggal. Ang panawagan po rito, huwag magsiayon sa sanglibutan. Mag-iba sa pamamagitan ng ano daw, pagbabago ng inyong pag-iisip. Kasi ho, ang mingling o pakikiayon sa sanglibutan, nakadepende yan kung paano ka nga mag-isip. At yung pag-iisip nga ng tao ay nakadepende sa kanyang tinatangkilik na panuurin, pakinggan, maging sa mga bagay na kanyang kinakain. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, whether you eat, kumakain man kayo, you drink, umiinuman kayo, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, ang punto rito is holistic approach kung ikaw ay Kristiyanong tagasunod ng Diyos. Hindi dito pinag-uusapan yung lugar, sinihan, masama, sa bahay nga naman, nandoon din yung message nung gusto mong panoorin. Okay? So, mamaya-maya, babasahin ko rin po direkta yung puntong yon mula naman sa Spirit of Prophecy. Ngayon, sa Bible principle yung binabasa natin. Kaya sinasabi sa Biblia, mag-iba. Kasi kung nahuhook tayo sa mga bagay na offer ng sanglibutan, yung ating psychology, magkakaroon ng diferensya pagdating sa pagmamahal sa religious aspect. Practical yung sinasabi ko. Subukan niya. Ito, sabi ko, practical, literal, nangyayari ho talaga na halimbawa ang isang mangangaral mag-anunsyo sa kanyang barangay na meron po kaming gagawing pangangaral ngayong gabi, pwede po ba umatin tayo kahit isang linggo man lang? O yan, suyo ng suyo yung mangangaral. Pero bihira ang tutugon dyan, maaaring may 2, 3 na tutugon, marami na 10. Pero pag pinag-usapan ho ang showbiz, halimbawa may pumunta dyan, yung mga sikat na celebrity sa showbiz, kahit hindi siya mag-invite at nakita siya ng mga tao, dudumugin siya. Bakit? Kasi ginusto nila yun idolo nila yun practical yun. Hindi na kailangan mag-imbita yun. Pag nakita na yun, dudumugin, literally. Bakit? Gusto siya sikat siya Ganun ho yun. So, anong iniibig ngayon ng tao? Yung sa Diyos ba? Hindi ho. Sabihin man ninyong relihiyoso sa mga taong yang dumudumog sa artista, hindi pa rin nila iibigin na pakinggan kung sino mang mangangaral na pumunta sa lugar na yan para maghayag. Practical ho yan sinasabi ko. Kaya yung tao, ang pag-iibig talaga sa sanglibutan. So, ang panawagan sa tunay na mga lingkod ng Diyos, mag-iba. Kasi ang atake ho ng kaaway para masanay ka kung anong gusto mong panoorin, puntahan, gawin, kainin, inumin, mga offer po, yan ang sanglibutan. Kayong mata ang pangunahing ginagamit sa advertisement. Mga technique ng advertisement, yung repetition, tapos mabibilis na pinapanood. Siyempre, ang commercial, mahal ang bayad niyan, so binibilisan talaga ang labas niyan. Segundo ang pinag-uusapan dyan, milyon ang binabayaran dyan. So, kailangan maging maganda yung presentation nila para yung catch ng mata, yung pagdinig ng tainga ay masyadong bibihag doon sa gusto nilang tumangkilik sa kanilang produkto. Yan ang style sa paghubog ng psychology ng tao. Maaaring sa una, hindi mo gusto yung commercial na napapanood mo, yung music na napapakinggan mo, pero pag inuulit-ulit mo yan, nahuhook. Doon ka na nahuhook. Nahuhuli ka na, kumbaga, sa sima para sa isda. Yan ang psychology. So kaya ang target ng Panginoon, sinabihan niyang kanyang mga alagad, ito ang paraan. Huwag umayon sa sanglibutan, mag-iba. Kasi principle po ang pinag-uusapan dito. Sakop lahat. Pag pinag-uusapan principle, sakop lahat kasi ang prinsipyo may kinalaman sa kaugali ang tatanggapin ng tao. So ang panawagan ng Biblia, mag-iba. Para mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya, lubos na kalooban ng Diyos. Ngayon, magbabasa naman ako sa Spirit of Prophecy. Sa Messages to the Young People, page 380, pakilagay sa screen, Ali. Ito naman ang sabi ni Ellen White. The body as well as the mind must have exercise. But there is great need of temperance in amusements.
as in every other pursuit, and the character of these amusements should be carefully and thoroughly considered. Every youth should ask himself, what influence will these amusements have on physical, mental, and moral health? Will my mind become so infatuated as to forget God? Shall I cease to have His glory before me? Yan lang muna. Stop muna tayo dyan. Okay? So, ang panawagan dito ng propetisa, kinakailangan mayroong pagpipigil pagdating sa tinatawag na amusements. Di ba? Pag amusements, yun yung nagpapasaya sa'yo. Amusement. Merong temperance o pagpipigil. Bakit? Kung meron daw ehersisyo sa katawan, ganun din sa isipan, kinakailangan magkaroon ng pagpipigil, lalo na sa mga nakapagpapasaya sa'yo. Oh. Dahil yung character daw ng ganitong kasayahan, kinakailang maingatan nating, i-consider nating mabuti kung ano yung pipiliin nating kasayahan. Kung ano yung impluensya nitong kasayahan na gusto natin sa ating physical, sa ating mental, sa ating moral na kalusugan. Ang katanungan nga rito, yung tinatangkilik ko ba na makapagbibigay sa akin ng kasayahan ay makapagpapalapit o makapagpapalimot sa akin sa Diyos. Yan yung sinasabi natin kanina pa. Psychology kasi yan. Kung saan ka masaya at yun ang tinatangkilik mo, yun ka eh. Yun. Kung anong karakter mo, doon nakabata yun sa gusto mong gawin. Sa iniisip mong ito ang makapagpasaya sa akin. Kaya sinabi ni Kristo, walang pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Dahil hindi pwedeng ibigin mo yung isa, ibigin mo rin yung isa. Hindi pwede yon. Kaya nga, yun yung kasabihang walang pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi ka pwedeng magpanginoon. Sabi naman ni Kristo. Hindi pwedeng dalawa yung papanginoonin mo. Since Old Testament times, ganyan ang problema sa bayan ng Diyos sa Israel during the time of Elijah. Doon sa duelo sa Mount Carmel, anong sabi ni Elias? Bago siya manalangin at bumaba ngayong apoy galing sa Diyos. Hanggang kailan kayo magkakaroon ng dalawang isipan? Yun ang problema ng Israel, ng dalawang isipan. Kaya nga sinabi ni Kristo, hindi pwedeng dalawa Panginoon mo. So ganun din dito, kung anong nakapagpapasaya sa'yo, yun ang nakapagpapasaya sa'yo. At yun ang magpapalesen, magpapabawas sa pagmamahal mo dun sa isa. At sa usaping ito, kung ikaw'y mahilig sa mga amusements ng sanglibutan, mawawalan ka talaga ng gana na ibuhos ang 100% or 100% sa Diyos. Realidad yan, aminin man ninyo o hindi, ganyan yon. Kaya nga marami ngayon, hirap mag-worship umaga at gabi. Hindi halos nagagawa yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero kapag ang nakapagpapasaya sa kanya sa tingin niya, lalo na ngayon sa mga social media, pwede niyang pag-ukulan ng kahit 8 oras yan, kahit magpuyat pa yan. Hindi ba totoo yun? Yan ang reality. So kung ang usapin ay mga sinisinihan, kaya nga sinabi ko kasama yan lahat. Kasi ang impluensya ng kaaway sa isipan, dahil kung ano yung sa tingin mo ay eto dito ako masaya. Yun ang tatangkilikin mo. Okay? Kaya ngayong punto, sa bahay man yan, kung ang point dito, ano ba yung humuhubog sa isipan mo? Doon ka hinuhuli ng kaaway na si Satanas. Kung paano yung mas gusto mong gawin. Next slide, Ali, pakilagay. Ito na. Among the most dangerous resorts for pleasure is the theater. Instead of being a school for morality and virtue, as is so often claimed, it is the very hotbed of immorality. Vicious habits and sinful propensities are strengthened and confirmed by these entertainments. Lost songs, lewd gestures, expressions, and attitudes deprave the imagination and debase the morals. Napansin niyo po yan? Ali, pakitanggal. So sinasabi ni Ellen White, among the most dangerous, kabilang ito, kaya nga dinamihan ko kanina kabilang ito sa mga mapanganib, sa mga mapapanganib na makapagbibigay ng aliw sa tao ay ang sinihan o teatro. Sa halip na ito daw ay magiging paaralan ng moralidad
ng kagalingan or virtue, nagagaya ng sinasabi ng iba, diyan mabubuo yung art, kagalingan, virtue. Ito daw ang pinaka-hotbed ng immorality, ayon kay Ellen White. So ito na nga, balikan ko yung mga topic ko about Ellen White dun sa ating third episode nung Spirit of Prophecy. It's either tanggapin mo sa Ellen White na propeta ng Diyos o hindi. Hindi yung pwedeng selective na sa ibang bahagi, okay yan sa Ellen White. Pero sa ibang bahagi, ay nako, hindi ako agree dyan. Sabi nga na Ellen White, ang Diyos hindi nakikipag-partner kay Satanas. Na para bagang yung sasabihin na ni Ellen White na isa ay sa Diyos at yung isa ay hindi. Ano lang yan? Kumbaga neutral. Anyway, walang neutral sa faith. It's either sa Diyos ka o sa kaaway ka. Ganun lang yun. Walang gitna. So it's either tanggapin mo sa Ellen White na propeta o hindi. Ganun kasimple. Dahil pag propeta yan ng Diyos, hindi niya naman pang sarili ito eh. Sulat ito na ipinasulat ng Panginoon. Ito, may kinalaman sa prinsipyo at pag-uugali at ginugusto ng tao. So anong sinabi ni Ellen White? Etong theater ay hotbed ng immorality. Ito ay nagpapalakas ng propensity na gawin ang kasalanan. Propensity, ibig sabihin yung tendency. Ito palang teatro, dito nahahatak lalo at napapalakas na gawin mo pa ang kasalanan. Kinukumpirma ika ng ganitong entertainment. Deprave the imagination. Pag sinabing deprave, pinapababaw, pinapahina niya yung ating imagination at ang ating moralidad. Ibig sabihin nun, kung sa tingin mo dati ay mali pa ito, pero habang ginugusto mo at nagtatagal, yung mali nagiging tama. Yun ang pinag-uusapan, deprave the imagination, debase the morals, pinapababa yung degree ng moralidad ng tao. O kita mo ngayon, hinubog ng maraming o daan-daang taon. Dati, lalo na nung pre-modern era, kinakailangan kasal muna yung lalaki at babae bago magsama. Sa pre-modern yon, kasi ang pre-modern era naniniwala sa isang katotohanan which is yung Biblia, yung salita ng Diyos, na bago magsamang lalaki at babae, dapat kasal muna. Pre-modern era yon. Ngayon post-modern era. Hindi na masama yan. Bakit? As long as nagkakasundo kayo, nagmamahalan kayo sa isa't isa, okay na yan kahit hindi kasal. Kumbaga, itatry muna natin kung pwede talaga tayo magsama ng pangmatagalan sa pamamagitan ng kasal. So, inuuna muna, subok muna. So, magsama muna kayo. Pagka hindi kayo magkasundo sa mga panahon nagsasama kayo, di pwede kayo maghiwalay, mas hindi na mahirap ika. Magbabayad ka pa ng mga, kung sa ibang bansa ay magdi-divorce ka pa, dito naman ay annulment pa. So, masyado malaki at maproseso, gastos at panahon. So, basta nagkakasundo kayo, ika, okay na. So, dati, ang tingin kasalanan, pero dahil napapractice sa mahabang panahon na pwede naman siguro, hanggang dumating sa punto na pwede na nga at hindi na tinitingnan yung kasalanan bilang kasalanan. Di ba? Yan yung psychology, ganyang pamamaraan si Satan gumagawa sa tao. Kaya nga dito ang atake niya sa isipan pag-aralan yung mabuti yung Genesis chapter 3. Ang atake ni Satan ay sa isip ni Eva. At dumating nga kay Adan. Hindi naman gagamit si Satanas ng puwersa para kanyang akayin ka papunta sa kanya. Isipan. Doon niya hinuhuli ang tao. So itong mga usapin ng sinihan, principle ito, hindi ito yung tipong nakalagay lang sa isang sulok na pwede ba ito o hindi? Bakit pagka may religious gathering, pwedeng upahan yan? Ano ba problema? Lugar ba? Yan. So sa pinapaliwanag natin, holistic po ito, kabuuan ito. Ito palang ganitong panoorin na tinatangkilik, debase the morals. Kahit sa bahay ka lang, TV ka man, yun pa rin naman yung pinapalabas sa sinihan. Ganon din yun kung yan ang hook mo, kung yun yung iniibig mo, yan yung minamahal mo, yan yung inuubos mo yung oras mo sa kakapanood ng TV o maging sa ating mga social sites, dahil may mga Netflix nga, may mga pelikula dyan, ganon pa rin yun, kahit wala ka sa sinihan. So, lalo na pag nandoon ka sa sinihan, sinabi nga, hotbed yan ng immorality. So, meaning, dito titingnan natin, anong meron ba tayong ginugusto ngayon? Kasi eto nga, ulitin ko ang prinsipyo, sabi ni Kristo, walang pwedeng makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Isa talaga ibigin mo, ang isa'y kapuotan mo. Doon din yung kasabihan, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Ganon yun. So, ang prinsipyo dito'y
dapat nating maintindihan na kapag nahilig ho tayo, whether sa bahay ka, sa tinatangkilik mo, inuubos mo yung oras mo dyan, halata na hindi mo nga iniibig ang Panginoon. Kasi bakit? Worship, di mo ginagawa. Pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-meditate, hindi mo rin ginagawa. Pero pansinin mo, mas mahaba ang oras mo pagdating sa mga pinapanood mo, problemado ka na dyan, spiritually speaking. Yes! Sinasabi ko ng diretso, may problema ka sa spiritual mo. Ngayon, kaibigan, kung tinatamaan ka, kapatid, panalangin mo sa Diyos na sana mabago ka. Ganun kasimple yun. Walang hinahatulan ng programa. Ito'y tanong, at kailangan ipaliwanag ko yung holistic approach, yung kabuuan. Hindi lang yung movie per se o theater per se. Pangkalahatan ito. Kaya nga sabi ni Pablo, kumakain man kayo, umiinuman kayo, anuman. Napansin niyo po yung salitang anuman. Lahat ho, sakop. So ganun din sa salitang mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Doon tayo mag-concentrate. Kung naniniwala tayo malapit na dumating si Kristo, edi ayusin natin ang ating moralidad. Ano ba yung priority mo sa buhay? Kasi marami sa atin, masyadong doon sa, kumbaga ito lang, isang corner, eto sa isang corner. Dapat ang tingin natin dyan, kapangkalahatan, yung ating kabuuan. Okay? Next, Ali, pakilagay, page 381 ng Messages to the Young People. Every youth who habitually attend such exhibitions will be corrupted in principle. There is no influence in our land more powerful to poison the imagination, to destroy religious impressions, and to blunt the relish for tranquil pleasures and sober realities of life than theatrical amusements. Muna tayo ng tubig. Yan. So, eto na nga. Ito ay siyempre madalas biktima ng kaaway yung kabataan. Natanggal na. Ang bawat kabataan daw, ito, theater pa rin ang pinag-uusapan dito. Nahilig na gawin yung ganitong panunood, nakukurap yung kanilang principle. Walang iba daw na prinsipyo na talagang pinakamakapangyarihan para lasunin ang imagination, wasakin ang religious impressions, kaysa dito sa theatrical amusements. So, talagang winawasak niya yung morality, pinapababa niya yung judgment, yung understanding, yung isipan ng tao, lalo na ng kabataan, na mag-isip ng mabuti at maganda dahil sa mga amusement na ito na sumisira ng prinsipyo at kaisipan. Yun po yung dala nito So hindi lang nagtatapos sa sinihan yan. Lahat ng mga bagay na mas tinatangkilik mo kaysa doon sa mga tinatawag na banal na bagay, madalas nga yung mga banal na bagay, ayaw mo. Sabihin man natin ginagawa mo, pero for the sake na practice nyo lang. Ganun yun. So, may malaking problema sa ganyan. So, yun po yung ating gustong iparating sa tanong na yan. Okay? So, yun po ang ating sagot. Next, mahaba tong tanong ni Brother Nard. Sunod-sunod po ito. May tanong po ako, Bro Melvin, sa akin na pong tanong ito, bro. Okay, kanina hindi pala sa kanya yon. Ngayon sa kanya na. Pakipaliwanag po kung sino po ang 24 elders na binabanggit sa Revelation chapter 4 and 5 na kumausap kay John nung umiyak siya ng masidhi dahil walang makakapagbukas ng seal. Una, sino po ang 24 elders? Sila po ba ay mga strong, mighty angels na tinutukoy sa Revelation 5:2 at sa Spirit of Prophecy? Sila po ba ang mga representative? Next. Sila po ba ang mga representative ng mga mundong hindi nagkasala na tinawag ng Diyos ng pagtitipon sa Book of Job? Sila po ba ang lubhang karamihan na niligtas ng Diyos? O sila po ba ang mga binuhay ni Kristo sa resurrection niya at dinala sa langit? Hihingi po sana ako ng referensya sa Bible at Spirit of Prophecy. Okay, maraming salamat, no? So, tinatanong ni Brother Nards ay itong 24 elders. Anyway, natanong na dati ito ni Brother Alex, pero baka hindi na pakinggan ni Brother Nards. Eto po yun, sagot natin ganito. Basahin muna natin itong Apokalipsis 4:4. Pakilagay sa screen. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan, at sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo
ang 24 na matatanda na nadaramta ng mapuputing damit at sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. Okay, so yun ang sinasabi ron. So, yung tanong ay patungkol doon sa 24 na matatanda or 24 elders. Wala pong nakakakabatid kung sino-sino po yung mga yon. Walang eksaktong sinabi ang Biblia, no? Yung salitang eksakto. Pero may mga implications. At yung mga implications na yon, doon sa mga talatang at doon sa nabanggit ni Brother Nards, na pwedeng kabilang doon yung mga binuhay doon sa Matthew chapter 27 verses 52 and 23 na nung namatay si Kristo, nangabuksan yung libingan ng mga banal na nangatutulog, at nung nabuhay si Kristo, kasama silang pumasok doon sa Jerusalem bilang ebidensya na totoo yung pagkabuhay ni Kristo kasi may backup eh. Di ba? Ang gusto ng mga kalaban ni Kristo, mga Pariseo, ninakaw lang yung bangkay ni Kristo kaya wala sa libingan. O paano nila ipaliwanag yung mga banal na namatay, na nagpakita doon sa bayan? Siyempre, kaya nagpakita sila, katunayan na sila yung mga patay dati, na nabuhay na. So, maari, yun yung implication, maari na yung mga binuhay na yon, implication to, meaning hindi ito tiyak. Kasi pagka hindi tiyak, hindi naman natin sinasabing tiyak, mahirap po magdunong-dunungan dito. So, ang belief natin dyan, doon sa issue na yan, yung mga binuhay na yon, kasama sila sa dinala ni Kristo, na mga itinuring na mga bihag ng kamatayan na binuhay ni Kristo sa ngayon sa Efeso 4:8. Dinalang bihag yung pagkabihag nung umakyat siya sa kalangitan si Kristo. So, yun po yun. Pwedeng doon galing, pero hindi tiyak. Okay? Gaya ng ating sagot pa noong una. Dahil ito pong 24 elders, napansin nyo, doon sa binasa natin, sila'y may mga mapuputing damit at may putong na ginto sa ulo. Ito pong mapuputing damit, pangako ito ni Kristo sa mga magtitiis hanggang kamatayan. Pangako niya ito, nasa Revelation chapter 6 yan Nabibigyan niya ng alin? Mapuputing damit yung mga magtatagumpay hanggang sa kamatayan. At yung putong, yung crown, pangako ni Kristo. So meaning, itong 24 na matatanda, dumaan po ito sa pagsubok. Dumaan po ito sa pagsubok. Sila din po yung nagtagumpay. Kaya nandoon sila nakaluklok sa luklukan. Di ba yun yung pangako ni Kristo sa mga magtatagumpay? Ay bibigyan ko ng, kumbaga, karapatang maupo sa aking luklukan kasama ng aking ama na nasa kanyang luklukan na nagtagumpay din ako, sabi ni Kristo. So, meaning itong 24 elders, mananagumpay rin ho ito. Kaya lang hindi nga natin tiyak kung sino-sino exactly. Kung sila ba yung nandoon sa binuhay ni Kristo sa Matthew chapter 27. Yun po yun. So, hindi tayo nakatitiyak. Ngayon, yung nasa Apokalipsis 5, siyempre, ito ay walang kinalaman doon sa mga representative, itong 24 elders na mga hindi nagkasala. Kaya sabi nga natin, meron silang mapuputing damit. Yung mapuputing damit, pangako lang ni Kristo sa magtatagumpay. Sa makatuwid nagtagumpay yun. Saan? Sa kasalanan. Ibig sabihin, mga tao ring nabuhay na makasalanan and then nagtagumpay sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Kaya nabigyan sila ng mapuputing damit at crown. So, hindi ito yung mga hindi nagkasala sa ibang sanglibutan na ginawa ng Diyos. Okay? So, hindi rin po ito yung sa lubhang, kasi nga yung lubhang karamihan, wala pa yon. Sa Revelation 7:9, wala pa yon. Sa future pa yun So, yun. So, basahin natin ito, Ali, nasa Apokalipsis 5:2. Ali, pakilagay. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito. Yung malakas na anghel na pinag-usapan, di yung anghel din mismo. Para sabihin doon yung malakas na tinig na sino. Kasi si John, sinama ng anghel sa vision. So, nandun ipinapabatid sa vision na yon na walang iba at may karapatang magbukas ng aklat na yon. So, nagtanong dito, sinong karapat dapat? So, doon parang si John ay nag-anticipate. Sino nga pwedeng magbukas nito? Kaya dumating sa puntong umiyak siya ng tipong walang makakapagbukas ng aklat na mayroong 7 tatak. So, napaiyak si John. So, gusto niya malaman kung anong meron doon. So, ini-impress ng angel at ng vision na pinahintulutan ng Diyos na makita ni Juan, ini-impress niya sa isipan ni John yung isang mensahe. Merong mensahe, ang focus kasi dito ay yung trono at yung may karapatan lamang na pwedeng magbukas ng aklat na tinatakang mahigpit nung 7 tatak.
So yun ang impression. Sa trono, doon pinapakita sa trono sa langit. Kaya nga dito pakilagay Ali yung kasunod na tanong ni Brother Nards, kailan ang setting ng talatang ito or pangyayaring ito, time and place? Bakit walang ang mga anghel na umaawit sa Diyos Ama sa chapter 4 at binanggit lang ang laksa-laksang anghel ng dumating na ang kordero sa Revelation 5:11? Ano ang seal na tinutukoy ni John sa verse? May kinalaman po ba ito sa 7 seals or iba pa ito? Ano po ang laman ng scroll or book na naka-sealed? Bakit kahit ang Diyos Ama ay hindi kayang i-override at magbukas ng seal kaya umiyak ng masidhi si John? Sino po ang 4 beasts na sinasabi dito? Natatandaan ko kasi na literal ito until proven symbolical. Ika po ninyo. Anong klaseng nilalang po ito ng anyo ng leon, guya, face of a man at flying eagle? And last po, Ali nakalagay. Bakit po naging symbolical ang 7 seals ng Revelation 6 kung ito po ang seal na tinutukoy sa literal na scroll or book na nakasealed na ang kordero, si Jesus lang po ang kayang mag-unsealed? Maraming salamat po bro sa pagsagot ng mga katanungan ko. Hihintayin ko po kahit matagal or kahit gawin nyo po itong isang topic ninyo. More power and God bless your ministry. Salamat din Brother Nards. Sa haba po ng tanong nyo, talagang patapik talaga ito eh. Patapik ito, Brother Nards. Pero syempre, welcome na welcome yan. Sabi ko nga po sa inyo eh, kahit sino magtanong, kahit mahaba pa yan. Okay, balikan natin, no? So ito, yung una, yung time and place. Ito po kasing vision na ito, kabuuan ng aklat ng Apokalipsis, ay naisulat ito ni Juan sa isla ng Patmos. Okay? For about 90 AD. So yung isla ng Patmos, yun kumbaga parang tapunan yun ng mga kriminal na itinuring ng Roman government. Si Apostol John, hindi naman kriminal yan, kaya lang natakot yung emperor nung panahong yon kasi kahit anong gawin nila kay John, hindi nila mapatay-patay. Doon nga sa kasaysayan, naka-record na inilagay na nga siya sa kawa ng kumukulong langis, hindi pa rin siya mamatay-matay. So, dahil ayaw nila na spread yung pangangaral about Jesus, the gospel of Jesus, pinatapon na lang nila si John doon sa isla ng Patmos. Di ba? Parang isang isang bilangguan na kilala sa tawag na Alcatraz. Doon nilalagay yung mga bilanggo, yun ay lugar sa gitna ng dagat. So, ang isla ng Patmos, napapaligiran po yan ng dagat. So, ipinatapon doon si John about 90 AD. At doon, in-isolate siya. Inihiwalay, syempre naka-isolate, isla yun eh. Inihiwalay siya sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kapatiran, sa kanyang mga kaibigan. Inihiwalay, in-isolate literally. Pero ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, dinamayan at sinamahan siya doon. At doon nga ipinakita sa kanya yung vision sa kabuuan ng aklat ng Apokalipsis or Revelation. Yun yung time and place na tinatanong nyo, Brother Nards. So, hindi ang intention nung vision na ito sa chapter 4 and 5 ay patungkol doon sa mga dapat may umaawit na anghel or bakit wala. Hindi yun ang focus eh. Ang focus nga ay doon sa trono na mayroong aklat na mayroong tinatakan ng mahigpit ng 7 tatak na sino lang ba ang pwedeng magbukas noon? Sino lang ba ang may karapatan noon? At yun nga, binanggit nga rito, bakit ang Diyos Ama hindi kayang i-override o siya na lang magbukas? May kasagutan po ang Biblia, bakit hindi ganon na pwedeng ang ama na lamang kasi ama naman yun eh. Kaya si John nga umiyak ng masidhi. Dahil parang, gusto kong malaman anong meron dun sa scroll na yon. Na of course yung scroll literal. Sino yung 4 beast? Hindi natin alam. Pero yung description ng 4 na nilalang na yan, description din doon sa Ezekiel chapter 1 verse 5. Okay? So wala tayong maliwanag na sagot kung sino yan. Wala naman binabanggit yan eh. So yung kanilang larawan, in-explain ng Biblia na ganito, ganyan. So tanggapin natin as is. Kung wala naman tayong mapatunayang symbolic, di wag natin sabihing symbolic. So ngayon, kaya sabi ni Brother Nards, bakit naging symbolical ang 7 tatak? Kasi yung laman nung aklat na literal ay kasaysayan yon. Meaning nandoon nakalagay yung kasaysayan. Kasaysayan saan? Yun yung pinaliwanag sa Revelation chapter 6. Yun yung 7 tatak nang may kinalaman sa mga pangyayari sa iglesia ng Panginoon bago dumating si Kristo.
na yung ikapitong tatak nga is the second coming of Jesus. Yung unang tatak hanggang 4, patungkol yun sa kanyang, of course, doon sa bahagdan ng mga iglesia. Sa unang bahagi ng iglesia na tinayo ni Kristo for about 31 AD, up to 100 AD, kumakatawan nga po doon sa kabayong maputi, mananagumpay. Di ba? 100 AD up to 313 AD, kumakatawan naman sa sumunod na kabayo, mapula. Dahil kumakatawan yun sa persecution. Anyway, may topic po ako dyan sa YouTube channel ng Reasons of Faith. Maging dito sa Facebook account ng Reasons of Faith, nandoon po yung topic natin about 7 seals. Susunod-sunod yon. So from 100 to 313 AD, yung ikalawang tatak, kumakatawan sa iglesyang inusig. Okay? Ganon din naman yung parallel vision and application ay nasa Revelation chapter 2 and 3 tungkol sa 7 iglesia. Samantalang sa chapter 6, yun yung laman ng 7 tatak, na dapat buksan, yun yung kasaysayan din. Una, 4 na kabayo, puti, pula, itim, yun yung corruption from 313 AD up to 538 AD. And then yung maputla, yung spiritual condition na ng church. Ay pag maputla, alam naman, pag maputla, ipapunta ka na sa pagkalagot. Kumbaga, pagkawala. So yun yung kalagayan ng spiritual condition, lumala na after ng maitim, kumakatawan sa corruption. From 538 to 1517, naging maputla. Until, nung 16th century nga, 1517, lumitaw yung ginamit ng Diyos na, kumbaga, tinuring na ama ng reformador, si Martin Luther. Di nagkaroon ng pagbangon. Itinayo yung maputla na malapit ng mamatay, na kalagayan ng iglesia ng ating Panginoon. Ang naging corrupt dahil sa mga leader ng iglesia. Yan ang pinaliwanag natin, kompleto yan. Di ba? At yung ikalimang tatak, yun yung paghingi ng hustisya ng mga pinatay na mga lingkod ng Diyos na ipinapakita through vision at symbolic na nasa ilalim sila ng altar ng Diyos, humingi ng hustisya. Hanggang kailan, ilalapat yung hustisya sa nangyari sa kanila. Di pinangakuha ng Panginoon, mag-antay pa sandali, sapagkat mayroon pa kayong mga kapatid na parurusahan at papatayin din. Ngunit ang magtagumpay, bibigyan ko ng mapuputing damit. Di ba? Pangako yun, nandoon din sa 24 elders, suot-suot nila. Di ba? So mga nagtagumpay yun. And then yung ika-6 na tatak, heavenly phenomenon. Yung pagdilim ng araw, nangyari noong May 19, 1780. Yung ang buwan di nagbigay ng liwanag, kundi naging kulay dugo. Di ba? Nangyari din yun, May 19, 1780. Revelation 6:12, Matthew chapter 24, verse 29, isa ang description doon. And then yung pagkalaglag ng mga bituin sa langit, kailan nangyari? November 13, 1833. The falling stars, the shower nga ang tawag nila. Kasi nung nakita sa telescope yan, nakarecord yan sa history, halos nasa 60,000 meteors per hour ang nakikita nilang nangalalaglag. Showers of stars nga ang turing ng iba doon. So yung ika-6 na tatak, heavenly phenomenon. Okay? So nangyari na yun. So ano na tayo ngayon? 21st century. Yung huling pangyayari, 19th century. November 13, 1833. So 19th century. So lumipas na 200 years ago na yon. So nasa pagitan tayo ngayon ng ika-6 at ika-7 tatak. At ang 7th ay mababasa sa Revelation 8 verses 1 and 2 patungkol doon sa nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Kumakatawan yun sa second coming ni Jesus. Nandun yung buong explanation ko doon. So, binabanggit ko ng buo lang itong sinasabi ni Brother Nards na bakit po naging symbolical ang 7 seals ng Revelation 6 kung ito po ang seal na tinutukoy. Yun nga yung seal, yun yung binuksan. Yung tatak na yun. Na pangyayari yun mula nung itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia hanggang siya ay dumating. So, yun yung ating guide. Diba? Kunyari, pag pumasok ka sa isang amusement park, kagaya ng ginagawa namin ng aking pamilya kapag may bakasyon kami once a year, pumupunta kami nabiyayaan lang tayo ng Diyos na makapunta sa ibang bansa para, kumbaga, magbigay ng kasayahan sa pamilya, mamasyal sa amusement park. Pag pumasok ka sa amusement park, bibigyan kanila ng mapa. Okay? Yung mapa na yon, nandoon lahat ng mga guide kung ano yung mga dot, ano yung pwede nyo mapuntahan doon sa malawak, doon sa ektaryang lugar na yun ng amusement park. Di ba? So, ganun din sa kasaysayan ng ating sanglibutan.
Ang 7 tatak kumakatawan nag-guide sa bawat isa na ang panahon ay malapit ng magwakas. Bakit? Yung heavenly phenomenon, doon sa ika-6 na tatak, matagal na palang nangyari. May 19, 1780, talagang literal, nagdilim. Hindi eclipse, totally dilim. Nagdilim ho, mga record ng kasaysayan yan. At nung panahon nga yun, hindi ko lang maalala, pero nasa documents ko yun, na-lecture ko na nga eh. Kaya panoorin nyo ng buo. Babanggitin ko na lang na yung isang mambabatas doon sa lugar sa England, nagmi-meeting sila noon, natakot yung kanyang mga kasamahan at gustong i-adjourn o tapusin yung pagmi-meeting na yon. Yan sabi ng taong ito, sabi niya, hindi, magligay lang tayo ng kandila. Dahil, kung ito na nga ang katapusan ika ng panahon, mas gusto ko na daratnan ako ng Diyos na ginagawa ko ang aking katungkulan. O, di ba? Yun ang iniisip nila, katapusan na ng panahon dahil ibang klase yung kadiliman. Mula alas 10 ng umaga, nangyari literally. Hanggang doon sa pagsapit ng gabi, wala nang liwanag talaga. At yung buwan, naging kulay dugo. Yun naman ang description sa Revelation chapter 6, verse 12. So, nangyari yon May 19, 1780. Then sinundan pa ng showers of the stars. The falling stars, November 13, 1833. So, ang lawak ng panahon. 18th, 19th century, tayo ngayon, 21st century. So, patungo na tayo dun sa pinaka-end. Bagamat hindi natin alam anong petsa, anong araw, anong oras. Kasi yan ang sabi ni Kristo, walang nakakaalam sa pagdating ni Jesus. Ganun pa man, yung pagitan natin mula sa ika-6 na tatak, 200 years na. Ganon kahaba yung palugit. At kami po'y naniniwala by faith na malapit na yon. Kinakailangan lang ready na tayo dahil yung signs of the times nandyan na. So, kaya symbolic yon, Brother Nards. Yung libro siyempre, literal, scroll yun eh. Pero nandun sa scroll na makikita yung kasaysayan bago magwakas. Yun yung guide map ng ating spiritual journey dito sa sanglibutan mula nung itatag ni Kristo ang kanyang iglesia. Spiritual journey. Nandito tayo, ito yung mga dot na sinabi ni Kristo, ito yung mga taon ng kaganapan na yan, sinundan ng mga nag-aaral ng Biblia at yung naging takbo ng kasaysayan, ito na nga yun. So guide natin para hindi tayo maligaw habang naglalakbay tayo dito sa sanglibutan. Tayo nga ay pilgrims. Hindi tayo settler. Yan ang problema sa ibang Christians. Ang tingin nila dito sa sanglibutan, they are settlers. Settlers, meaning dito ka na nakatira. Kaya nga dito ang focus ng maraming Christians eh. Dito lahat ng investment nila. Wala silang Anyway, hindi naman lahat, pero karamihan ganun eh. Hindi sila nag-i-invest ng kayamanan sa langit. Ang investment nila dito sa lupa. Kaya sabi ni Kristo, mag-invest kayo dahil sa langit. Pag nag-invest kayo ng kayamanan, hindi walang magnanakaw, hindi kakalawangin yan kumpara sa investment nyo dito sa lupa. Mag-invest kayo ika sa atin. So yun yung panawagan, 200 years ago, lumipas na yung ika-6 na tatak. So yun yung ating spiritual guide map. So yun nga, bakit hindi na lang Ama ang magbukas nito? Anyway, basahin na muna natin. Revelation 1:1. Ali, pakilagay sa screen. Revelation 1:1, Apokalipsis 1:1. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin. Sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. Tandaan natin, ang book ng Revelation mismo ni Jesus. Kaya nga Revelation ni Apokalupsos sa Grego, ang Apokalupsos or Apokalipsis sa pagkasalin, at Revelation sa English, reveal eh. Yan ang root word niya, reveal, ihayag. So nagtataka naman ako sa iba, bakit sinasabi, ang hirap maintindihan ng Revelation. Reveal nga, inihayag eh. Kinakailangan na sundan natin yung paraan ng Panginoon kung paano i-interpret, no? So, eto Aliyah, pakilagay ang kasunod. At kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. So yun yung pag-reveal ng Panginoong Jesus. So yan ang nilalaman ng Book of Revelation. Ngayon ito, pakilagay sa screen, 5:8. Ito yung kasagutan bakit hindi pwedeng yung Ama ang magbukas. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero. Bakit? Verse 9. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito. Stop muna tayo dyan, Ali, ha? Bakit sinasabi nung
nandoon na mga nilalang sa langit patungkol sa kordero na si Kristo na ikaw ang karapat-dapat. Thou art worthy. Maaaring itanong siyempre nung iba, bakit hindi ba karapat-dapat yung Ama? Ito na nga ang kagandahan ng Trinity. Hindi po sila nagsasapawan. May kanya-kanya po silang katungkulan na dapat gampanan para sa kaligtasan ng sangkatawan. Ganun ang beauty ng one word, order, o kaayusan. At wala nun si Joel Gabuat. Ay, sorry, nabalikan ko. So yung order sa langit, yung kaayusan, yun ang pinag-uusapan. Okay? Yung kaayusan. Bakit? Bakit sinabi ng mga nilalang na yun sa langit na itong kordero na si Kristo lang ang karapat-dapat kumuha at magbukas ng mga tatak ng scroll or aklat? Eto, pakilagay Ali. Pakilagay. Sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Yun ang dahilan, Brother Nards, kung bakit si Kristo lang at hindi pwedeng i-override ng Ama na siya na lang ang magbukas ng aklat. Dahil si Kristo yung pinatay. Si Kristo po ang bumili sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. So kung sino ang gumampan noong pagkamatay, siya lang yung may karapatang magbukas. Iisipin mo, halimbawa, ikaw yung bumili, no? Bumili ka ng isang produkto. Natural, babayaran mo yon. Yun yung economics eh. Siyempre, bago mo makuha yung produkto, bayaran mo. Simple macroeconomic. Kung magkano yung halaga ng pera mo, maliit man yan o malaki, yung produktong ibibigay sa'yo, katumbas nung malaki o maliit na binayad mo. Simple macroeconomics ang tawag dyan. So, pag bumili ka ng isang produkto, naturalmente, babayaran mo yon at ibibigay sa'yo yung produkto. Alangan naman, binili mo sa kanya, and then siya, ikaw nagbayad, at sa kanya parang yun. Hindi pwedeng ganun. Pag binili mo sa kanya, makukuha mo yon, binayaran mo eh. Hindi pwedeng yung binilhan mo, siya din ang kukuha ng produkto at ng binayad mo. So, ito yung simple macroeconomic ang sinasabi natin dito. So, yun po yung dahilan. Ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo yung mga tao. Kaya siya lang yung may karapatang magbukas nun. At yun yung pinaliwanag natin ang una. Yun yung pinaka-spiritual guide map. Mapa po yun ng haba ng panahon mula nung itatag ni Kristo ang kanyang iglesia. Yun ang kinakatawanan nung nilalaman ng literal na aklat, spiritual guide map nung haba ng sanglibutan. Okay? So, yun po yung ating sagot, Brother Nard. Tingnan ko, baka may nakalimutan ako dito, ha? Baka may sinabi pa siyang, yun. Okay, tama. Nasagot na natin yan. Okay? Next, Ali. Pakilagay itong galing kay Brother Rodrigo Kabugaw. Brother Melvin, nais ko lang idagdag itong quotation na nakuha ko sa aklat ni Ellen White tungkol sa Seraphim bilang dagdag na kasagutan doon sa tanong kung ano ba ang pagkakaiba ng Seraphim at Cherubim. Sana makadagdag. Okay lang ba sa iyo, bro, na ma-share ko doon sa nagtanong? Of course. Wala problema yan. Gusto mag-share eh. So ito po yung tanong dati ni Brother Sandugo Gimo, yung tungkol sa pagkakaiba ng Seraphim at ng Cherubim. Nag-share lang si Brother Rodrigo. Ito yon. Mababasa mo pa yan, Brother Sandugo, sa Ministry of Healing, page 432, paragraph 4. Ayan ho, 432, paragraph 4. At itong nasa Ezekiel, chapter 1, verse 6, 11, and 23. So yun, karagdagan ni Brother Rodrigo. Salamat, bro. Ngayon, ito. Si Brother Rodrigo ay may gustong i-clarify. Hindi ko lang na-cut yung kinaklarify niya sa Revelation about 144,000. Although, nabanggit ko na ito at nasagot kay Brother Rodrigo, pero alang-alang po sa ibang marahil ay hindi alam yung issue regarding doon sa usapin ng 144,000 dito po sa Book of Revelation, chapter 7. Ang masasabi po natin, ito kasi, within the denomination of Seventh-day Adventist Church, kumbaga, wala tayong fundamental teachings sa bagay na yan. Ibig sabihin ng fundamental, yung tiyak, yun yung pinaka-cardinal. Tiyak tayo na yun yung truth, no? Kasi nga hindi pa nangyari. Although, yung iba-ibang scholars po natin, may iba-ibang idea tungkol sa bagay na yan.
Kahit naman po ang inyong lingkod, merong idea doon. At yung idea natin ay nandoon sa Revelation chapter 6 and 7. Kasi may tanong sa chapter 6, verse 17. Yun ang pinaka-last verse ng chapter 6. Ang tanong doon ay, who shall be able to stand? Yung pinaliwanag natin kanina nung una, yun po yung may kinalaman sa 7 tatak. At doon sa chapter 6 nga po, yun yung, kumbaga nakalagay doon yung mga heavenly phenomena. Mga phenomenon. Yung pagdilim ng araw, and then, tinuloy doon yung situation na, nung dumating na ang Panginoon, sa pamamagitan, nakaupo siya sa dumating na ang galit ng Panginoon Kaya yung mga pangulong kapitan na hindi sumampalataya, yung mga mayayaman na hindi sumampalataya, nagsipagtago sa mga bato, sa mga bundok, sa mga yungib. At sinabi nila sa mga bato, mga bundok at yungib, natabunan nyo kami kaysa sa aming makita yung kordero na nakaupo. Yun yung sa chapter 6. And then sa last verse nga, yun yung binanggit natin, sa dakilang araw ng kagalitan ng Diyos, sino ang makakatayo? Who shall be able to stand? Although ang chapter 6, yun po yung tumigil doon yung ika-6 na tatak At hindi naman sinabi na yung second coming doon, ayun yung ika-7 tatak. So, magkaibang magkaibang situation yon. Kasi may break Ito na nga sinasabi natin. Ito yung exegetical way ng proseso ng pag-interpret. Although, when it comes to 144,000, mamaya babasahin ko rin yan, wala tang definite dyan na paliwanag. Even Mrs. White. Pero may babasahin ako kay Ellen White pagdating sa usapin yan. Itutuloy ko lang yung pinapaliwanag natin na yung chapter 6, yung chapter 7, yan po ang tinuturing na interlude. Or in other word, intermission. Kasi may nabitawang tanong na hindi naman nasagot sa chapter 6 Yun nga yung last verse ng chapter 6. Verse 17, who shall be able to stand? Doon sa kagalitan ng Diyos, sino ang makakatayo? Nakita ni John, matindi talaga yung sitwasyon. Sino ang makakatayo doon? Sa Biblia, sa buong Bible theology, since the Old Testament, ang pwede lang humarap sa Diyos ay yung taong may malinis na puso. So yun yung tanong, sino ang makakatayo? Sabi nga sa Hebrews 12:14, yung kailangan magpakabanal dahil kapag walang pagpapakabanal, kailanman hindi natin makikita ang ating Panginoon. So yun ang biblical theology. Ang pwedeng humarap sa Diyos, yung binanal ng Diyos, yung taong may malinis na puso. Pangako din naman ni Kristo yun sa Matthew chapter 5. Yung mga may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. So kaya ang tanong ni John, sino ang makakatayo? And then, ito na nga, pumasok ang chapter 7, na makakatayo sa araw na yon ng kagalitan ng Diyos, yung pagdating ni Kristo, na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ay ang 144,000. Revelation chapter 7 verses 1 to 3. And 4, tuloy-tuloy hanggang 8. Revelation chapter 7, 1 to 8, pinakita na doon. So, yung makakatayo, yung sagot sa nabitiwan sa chapter 6 verse 17 na tanong, ang makakatayo sa dakilang araw na yon ay ang 144,000. Meaning to say, yung 144,000, mga buhay yan na darat na ni Kristo. Okay? Sa kanyang pagdating. Kasi ang tanong, sinong makakatayo? Tapos may mga patay palang 144. Yung tanong, sa makakatayo? Yung buhay na makakita. So, yung buhay na darat na, 144,000. Okay? Kaya nga, ngayon, binabanggit din natin, madalas naman ito. Kumbaga, pinapaliwanag ko na lang yung kabuuan, no? Madalas naman natin itong masagot. Ang kabuuan nga nun, yung 144,000, yun yung number para sa mga elite na mga buhay na makakatayo. Bakit? Pinaliwanag sa Revelation chapter 14, anong merong ugali ang 144,000? Binanggit doon, chapter 14 ng Revelation, verses 1 to 5, na sila, yung mga taong nagsisisunod sa kordero, saan man siya pumaroon. Meaning, masunurin kay Kristo. Walang nasumpungang kasinungalingan sa kanilang mga labi. Hindi sila gumagamit ng mga white lie. Diretso po sila. Okay? Sila yung mga taong masunurin kay Kristo. Hindi namimili kung anong susundin. Sumusunod sila. At sa panahon ng sealing o pagtatatak, sila po yung hindi kabilang doon sa apostate church. Siyempre, meron pang mga anak ang Diyos na nandun sa Babylon Communion. Natural, tatawagan sila para lumabas. Pero ang 144,000, special yan. Special yan. Ang numero naman kasi sa Biblia, for example, 7,
Ginagamit yan bilang perfection eh. Perfection. May mga symbol. Gaya ng four corners of the earth. Hindi naman ibig sabihin na may sulok yung lupa. Bilog nga yung mundo eh. So, ganun po yung pinag-uusapan doon. So, ngayon, kaya natin sinasabi yun para maging malinaw na ang 144,000, hindi yan yung tipong, paano kung pang 144,000 anuwan ka na, hindi ka na maliligtas? Hindi. Yun ay kumakatawan sa mga elite na pwedeng makatayo. Bukod pa sa great multitude. Sa great multitude, yung lubang karamihan na galing sa iba't ibang bayan, bansa, wika. So, ang maliligtas po hindi mabilang. Kasama nga yung 144,000. So, yon. So, ngayon, eto ngayon ang sabi ni Ellen White. Ali, pakilagay. Selected Messages, Book 1, page 174. Tuloy-tuloy ko po itong babasahin. Sabi rito yung ganito. Christ says that there will be those in the church who will present fables and suppositions when God has given grand, elevating, ennobling truths which should ever be kept in the treasure house of the mind. When men pick up this theory and that theory, when they are curious to know something it is not necessary for them to know, God is not leading them. It is not His plan that His people shall present something which they have to suppose, which is not taught in the Word. It is not His will that they shall get into controversy over questions which will help them spiritually, which will not help them spiritually, such as who is to compose the 144,000. Those who are the elect of God will in a short time know without question. So napansin niyo po, ang sunod-sunod na binasa natin sa Selected Messages, Book 1, page 174, regarding sa sinabi ni Ellen White, anong issue? Tungkol dun sa mga nagbibigay ng mga supposition, yung mga theory, kumbaga, speculative ho eh, speculation. Ang kasama sa sinabi niya, ng nagbibigay ng speculation, tungkol doon sa mga tao na nagbibitaw ng tipong katiyakan na kasagutan kung sino ang bumubuo sa 144,000. Speculation ang ibig sabihin ni Ellen White. At maliw na sinabi niya dito, itong mga ganitong uri ng questions ay mga controversial question, hindi makakatulong spiritually. Okay, tanyo? Marami ngayong anyway, marami kasing sa tingin nila ay maganda yung kanilang paliwanag, na sa tingin nila ay magaling silang magpaliwanag kung ano ba itong 144,000. Ang sabi ni Ellen White pala, hindi makakatulong spiritually. Malalaman nyo na lang yan pagdating ng panahon. Kasi future pa yun eh. Kaya hindi natin tiyak kung sino ang bumubuo dyan. Propeta na ho ito ng Diyos. Ito sinasabi ko sa mga Seventh-day Adventist. No? Kasi marami sa ating mga kapatid, siguro, hindi lang nila mapigil, nahanga sila sa sarili nila. Na maganda yung paliwanag nila dyan. Kaya ngayon binabanggit ko kanina, kung ano lang yung plain na sinabi ng Bible, dahil may tanong, sino ang makakatayo? Sinagot sa chapter 7 bilang intermission, ng makakatayo, 144,000. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang ako, kasi yun lang ang sinabi. Pero para sabihin mo na, ito yan, si ganito yan, ito lang mga yan, masyadong, masyadong mapanghimasok. Kaya nga, ang usaping ito, pabayaan natin. Kinakailangang magpunyagi tayo na mapabilang sa 144,000. At ang pagpupunyaging yun sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Malalaman din natin yan. Huwag tayong magbigay ng kasigo. Hindi pa nga nangyayari eh. Di ba? Pero ang payo ng ating propetisa na hindi ko na nilagay dyan, we should strive to be part of the 144,000. So walang eksaktong sagot dyan. So itong sinasabi nga ni Ellen White, ito po ay mga tinatawag na mga speculation, mga theory. Curious sila na malaman. Kaya nga sabi ni Ellen White, it is not necessary for them to know. Hindi naman kinakailangang alam agad nila. Kagaya ng issue nga ng 144,000. So walang eksaktong sagot yan. Kung ano lang yung plain teachings na sinabi ko na nga, yun lang yung plain. Kaya mayroong tatatakan. 12 tribes of Israel. Pero kung titingnan at pag-aralan mo yung nasa Revelation 7 na composition ng
12 tribes of Israel, hindi literal na nandoon lahat yung 12 tribes eh. Kaya nga symbolic ito eh. Symbolic yan. Bakit? Kasi wala doon si Dan. Si Dan po kasi ay original, nakabilang sa 12 tribo, pero wala siya doon eh. Isinama pa nga doon yung anak na isa ni anak ni Jose. Si Jose part ng 12 tribes, pero yung anak niya hindi eh. Apo na yun eh. Apo na ni Jacob yun eh. Pero sinama doon. Bakit? Kasi nga, yung characteristics ng 144,000 masunurin kay Kristo. Yun. So, hindi naman ibig sabihin sa bawat tribo nun, eksaktong 12,000 lahat. Hindi. Kaya nga symbolic. Meaning, perfect yung gagawin ng Diyos na pagtatatak sa 12 tribo ni Israel. At ang Israel, sa Biblia, hindi lang yung Israel sa laman. Roma 2:28. Kasama na yung spiritual Israel, yung mga tinuli sa puso. So, yun yung kabuuan na yun ng mga makakatayo. Okay? Pero, beyond that, wag na nating panghimasukan. So, ganun po yung kapahayagan ni Ellen White. Ngayon, yung mga offshoot to kasi mahilig magbigay ng eksaktong sagot. Nga yung mga mahilig sa sa mga haka-haka eh. Mga speculative theories yung gusto nila para mas sumikat, para mas kumbaga masabing marunong. Ganon ang tao, hindi mapigilan yung yung pagmamalaki sa sarili na alam nila lahat. May mga ganun talaga eh. Anyway, eto. Last verse, babasahin ko halin, then stop na tayo. Napansin nyo naman, medyo kinakapos na yung aking lalamunan. Ang sabi rito sa Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, pages 211-212. Nakalagay, Ali? Sabi dito, it is Satan's object to divert the attention from the third angel's message to side issues, that minds and hearts that should be growing in grace and in the knowledge of the truth may be dwarfed and enfeebled, so that God may not be glorified by them. Ito yon. Ito ang huling panawagan natin sa ating mga nanonood ngayong araw na ito, no? Ang objective ni Satanas po ay i-divert yung ating attention doon sa third angel's message. Ano ba yung third angel's message? Di ba yun sa Revelation chapter 14? About the mark of the beast. Yun yung ikatlong mensahe ng sinugong anghel. The mark of the beast is the implementation of the papal Sabbath. The counterfeit Sabbath, which is Sunday. At yan po ang isinusulong ngayon, the implementation of the National Sunday Law, at ang malaking dahilan na nagagamit nila, ito nga pong COVID-19. Doon po sa iba nating mga kaibigan na walang alam sa background nito, kompleto po kami ng detalye at documents dyan. Hindi lang relihiyon, hindi lang politika, maging yung mga non-religious, non-political organization ay nagsusulong ng isang araw na kapahingahan ng sanglibutan. Para magkaroon ng kaayusan yung kapaligiran, para yung emission ng carbon dioxide, yung greenhouse gas ay mabawasan kahit isang araw man lang. So, kaya ngayon ang sinasabi nating nagagamit at malaking dahilan itong COVID-19 para magawa nila ang bagay na yan. Although, hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. Pero, etong year 2020, kumbaga masyadong mahabang panahon na ito dahil nung 2009, matagal nilang pinupush yan. Pinipilit nga nila noong 2009. Wala pa silang malaking dahilan nun, kundi yung generic na term na global warming. Yung abnormalidad ng ating kapaligiran, umiinit na. Yung mga polar ice caps doon sa mayelong lugar, maging sa Alaska ay talagang natutunaw na. Dahil sa mga industrial revolution, yung di maayos na paggamit ng ating mga technology, nasisira ang Mother Earth noon pa, tagal nang tinutulak, ito, dumating ang COVID-19. Nagkasundo ang gobyerno, ang relihiyon, at maging non-religious sector na magkaroon ng isang araw na kapahingahan, ang sanglibutan, at ang pinupush, Sunday. Kaya nga magandang dahilan itong COVID. So ngayon, bakit ko binanggit at binasa ito? Kasi marami tayo mga kapatid, na naliligaw yung focus. Ang focus nila sa mga side issues. Yung mga maliliit na usapin. Kagaya ng mga ibang mga lumabas na sa atin na bumabakbak o bumabana sa ating mga doktrina. Doon ang tuon ng pansin. Nada-divert yung attention.
Hindi nakafocus sa pangangaral ng katapusan ng panahon. Ang usapin ay nakafocus sa 144,000 na hindi naman natin tiyak kung sino-sino yon. Ang importante dyan, sundin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yun ang ating atensyon dahil malapit ng ipatupad etong counterfeit or huwad na Sabat. So huwag sana maiba yung ating atensyon. Ano ba yung focus natin? Minsan, ang focus ng iba sa ating mga mananampalataya, yung pagpapaganda ng gusali ng iglesia, yun ang focus eh. Hindi ang focus ay kung paano mapaganda at mapabisa yung pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos, especially ang mensahe ng 3 sinugong anghel, that is the final warning. Yan po ang huling babala ng Diyos sa buong sanglibutan. Basahin niyo pong mabuti ang Revelation chapter 14, verses 6 to 11. Yung anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na mayroong mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa lahat ng mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa, wika, angkan at bayan. Pang buong mundo. Matakot kayo sa Diyos, yan yung unang mensahe. Fear God, give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Yung pagkatakot sa Diyos ay panawagan dahil ang mga tao ay hindi na sumusunod sa utos ng Diyos, kundi ang sinusunod nila kung ano yung sa tingin nila ay nakapagpapasaya sa kanila. Yung mali ay hindi na tinitingnan na mali, kundi pinagsasama ang mali at tama. Kahapon, di ba tinalakay natin? Evolution theory, pagparehasin sa creation theory. Yung evolution na paniniwala ay pareho lang ika sa sinasabi ng Biblia na mayroong Diyos na lumala. Pinaglalapit ang hilaga sa timog, ang silangan sa kanluran, ang liwanag dilim, ang matamis, mapait, mapait matamis, masama mabuti, mabuti masama, zig and zag, pinaglalapit sa kapanahunan natin ngayon. Nawawala ang atensyon ng mga tao sa pagkatakot, pagrespeto sa Diyos na maging masunurin ka, huwag ka maging korap. Maging sa mga mananampalataya, maraming korap dahil lang sa pera. Nadadivert ang atensyon. Kaya ang sabi sa ikalawang mensahe ng sinugong anghel, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng kagalitan ng Diyos. Yung spiritual Babylon na nagbibigay ng mga maling turo na hindi ayon sa Biblia. Kaya ngayong ikatlong mensahe, yung pagtanggap ng tatak ng hayop sa kanilang noo at kamay. Walang kinalaman po dyan yung mga microchip. Walang kinalaman po dyan yung mga vaccine. Kagaya ng paniniwala ng ibang progressive Adventism. Ang mark of the beast ay kumakatawan sa man-made Sabbath, Sunday law, na malapit ng ipatupad. Yun ang focus ng ating pangangaral. Hindi kung ano-anong gusto nating pag-usapan. Para bagang gusto lang nating makita na marunong tayo at hindi natin itinataas yung karunungan at kabanalan ng ating Diyos. So ito po ang objective ni Satan, i-divert yung attention sa third angel's message at pumasok sa mga side issues. Parang isipan at puso ay hindi maukupan ng ating Panginoon sa kaalaman, sa katotohanan at magiging mga dwarf. Parang dwarf, di ba? Pag dwarf, yun ay kumakatawan sa mga maliliit na nilalang. Pinapaliit nila yung isip ng tao. Enfeebled, pinapahina para ang Diyos ay hindi maluwalhati. Kaya kung mahilig po tayo sa mga side issues, sa mga maliliit na usapin, yun ang gusto nating pag-usapan. Kaya ng mga corporation, naalala ko na naman, corporation ni Joel Gabuat at ng mga offshoots, ay talagang magiging duwende ho ang inyong isipan. Maliit, liliit, hihina. Pinapaliwanag na nga, hindi pa maintindihan, di lumiit nga. Sinagot na nga, sasabihin, hindi pa nasagot, di lumiit nga ang isipan. Oh. Ganon, mga side issues po yan eh. Tsaka matagal nang pinapaliwanag natin yan. Binabalik-balik lang yung issue. Ganon si Satanas katindi. I-divert sa mga side issues.
So sana huwag tayo magpa-apekto sa mga side issues. Ma-focus tayo sa sitwasyon ng ating ng ating sarili sa huling bahagi ng ating sanglibutan. 'Yun ang focus natin sa ating pamilya. Ano na ba kalagayan ng ating pamilya? Ano ba ang sitwasyon ng ating mga anak? Paano ba natin sila dinidisiplina? Ano ba yung kanilang minamahal ngayon? Ano ba yung kanilang pangunahing gustong gawin sa bawat araw? Nakakatakot na ho ang sitwasyon ngayon. Nakakatakot in a sense na mapapalayo ang tao sa pagmamahal sa Diyos, sa hindi pagrespeto sa Diyos. Yun ang nakakatakot. Na hindi mo na irespeto ang Diyos. Na hindi mo na mahalin ang Diyos. Yun ho ang nakakatakot. Nawa ho, mga kapatid, mga kaibigan, magtibay ho tayo. Focus sa third angel's message. Focus sa mensahe na nais iparating ng Panginoon, sa mga mensahe na magpapatatag ng ating pananampalataya. At hindi natin tuunan ng panahon yung mga maliliit na usapin. Katulad ng, ang sanggol ba na namatay ay mapupunta sa langit? Magkakaroon pa ba ng pag-aasawahan sa bagong langit, bagong lupa? Side issues po yan. Hindi po yan bahagi ng sure word of prophecy. Okay, so yun po ang ating panawagan. Salamat po sa ating mga kapatid at mga kaibigan na sumubaybay. Tayo po ngayon ay magtatapos sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama naming Diyos, salamat ng marami at niloob ninyo na ang programang ito ay makapagpahayag ng mensaheng makapagpapalakas ng pananampalataya at paninindigan ng aming mga kapatid at ng mga kaibigang sumusubaybay sa programang ito. Harinawa ang kanilang mga napakinggan ay patuloy na magbigay sa kanila ng kapanatagan, pag-asa sa aming inaasahang pagdating ng aming Panginoong Hesus upang wakasan ang kasamaan sa sanglibutan at maghari ang inyong katuwiran.